As you know, mga kababayan, yung ating national artist and superstar, Miss Nora Aunor, ay dinala na po sa huling hantungan. Binigyan siya mga kababayan na kakilala, siyempre yung mga fans, sumama sa paghatid sa mga labi ni Miss Nora Aunor. So yung coffin, binuhat ng ating mga sundalo, kanyang libingan si Miss Nora Aunor. Talagang grabing tao po ang dumalo. Ayan yung cross, mga kababayan, ni Nora Aunor. Nora Cabaltera Villamayor, National Artist, Film and Broadcast Arts. Nora Aunor. Araw na to, mga kababayan, dineclare ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang National Day of Mourning sa pagpanaw ng ating superstar, Miss Nora Aunor. Ayan po yung proclamation number 870. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. As you know, mga kababayan, yung ating national artist and superstar, Miss Nora Aunor, ay dinala na po sa huling hantungan. Binigyan siya, mga kababayan, ng honor sa pamamagitan ng state funeral sa libingan ng mga bayani. Doon sa section ng libingan ng mga bayani, reserved para sa mga national artists and mga scientists po. Hindi lang mga sundalo at former president ang pwedeng ilibing, mga kababayan, sa libingan ng mga bayani. So yun nga po ang nangyari kanina, 12 o'clock noon time, mga kababayan. Umiyak ang buong Pilipinas. Binabasa ko yung mga reactions ng mga mamamayang Filipino, mga fans, mga kababayan ni Ate Guy, na aming kababayan dito. Sabi nila, ngayon lang anya ako umiyak sa isang namatay na artista. So ganun nila kamahal, mga kababayan, abang nanonood tayo kanina sa live coverage ng ANC. Yan po yung live coverage ng ANC. Habang dinadala, mga kababayan, yung labi ni kabayang Nora Aunor sa libingan ng mga bayani. Yan o, State Necrological Service at Funeral Rites para kay Nora Aunor. Napakaraming tao, mga kababayan, mga kaibigan, kakilala, siyempre yung mga fans, sumama sa paghatid sa mga labi ni Miss Nora Aunor. So yung coffin, binuhat ng ating mga sundalo. Diyan sa mga kababayan, sinakay. Yan po. So ito na yung binabasbasa na po yung kanyang labi. Yan si Lotlot, si Mate, and yung biological son niya, si Ian De Leon. At yung mga kapatid pa niya, dalawa, si Kenneth, tapos yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. O ito yung pinasok na po sa kanyang libingan, si Miss Nora Aunor. Talagang grabing tao po ang dumalo. Ayan yung cross, mga kababayan, ni Nora Aunor. Nora Cabaltera Villamayor, National Artist, Film and Broadcast Arts. Nora Aunor, Superstar. So makikita natin, mababasa natin dito yung mga pakikiramay ng kanyang mga fans. Unlimited ang luha ko dito. Paalam, our beloved superstar. Wala kang katulad. Our superstar, Miss Nora Aunor. Matang nangungusap. Thank you, superstar Nora Aunor. Kakaiyak. Thank you and goodbye, superstar. Sobrang gandang nagawa niya sa mundo. So ang araw na to, mga kababayan, dineclare ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang National Day of Mourning sa pagpanaw ng ating superstar, Miss Nora Aunor. Ayan po yung proclamation number 870 declaring April 22, 2025 as a day of national mourning over the passing of national artist Nora Cabaltera Villamayor. Whereas proclamation number 1390 series of 2022 declared Nora Cabaltera Villamayor as a national artist in recognition of her works in the field of film and broadcast arts. Whereas the passing of national artist for film and broadcast Nora Cabaltera Villamayor, also known as Nora Aunor, is a great loss to the Filipino people and to the nation's cultural and artistic community. Her outstanding contribution to Philippine cinema, television,
and music has left a lasting legacy on the nation's collective memory and identity. Her artistry, depth, and dedication as a performer elevated the standard of excellence in the fields of arts and culture and inspired generations of actors, filmmakers, and audiences both in local and international stage. The nation mourns and joins the family and friends of national artist Nora Cabaltera Villamayor in this moment of grief and remembrance. And pursuant to Section 27K, Chapter 1 of the Implementing Rules and Regulations of the Republic Act Number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines in relation to Proclamation Number 1001 Series of 1972 as amended, the flag shall be flown at half-mast as a sign of mourning on all buildings and places where it is displayed on the day of the interment of the recipients of the National Artist Award. So, buong Pilipinas naka-half-mast mga kababayan. Pero nauna na doon sa CCP complex po, after na mamatay si Miss Nora Aunor, naka-half-mast na po doon. So now therefore, I, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me, by the Constitution and existing laws, do hereby declare April 22, 2025 as a day of national mourning over the passing of national artist Nora Cabaltera Villamayor. Yung Senado din po, mga kababayan, nagpasa ng resolusyon. Ayan o. Senate Resolution filed honoring Nora Aunor Pilita Corrales. Sunod-sunod nga po yung nangamatay. Una si Pilita Corrales ngayong April. Then after 1 week, sumunod mga kababayan, si Miss Nora Aunor. Then kahapon lang, si Pope Francis, kaya buong mundo, nagluluksa mga kababayan ng buong mundo. Then, kanina lang yung balita, yung OPM icon na si Haji Alejandro naman po yung namatay. So this time, may Senate resolution na po na pig-file honoring Nora Aunor and Pilita Corrales. So ito po yung kanina sa law to the national artist. Paalam at salamat Nora Aunor, finally laid to rest. Ngayon, pati yung Santo Papa, may resolution na rin po yung Senado. Resolution honoring Pope Francis' life, legacy, filed in Senate. So yun po ang mga nakakalungkot na mga pangyayari ngayon dito po sa ating bansa at pati sa buong mundo, sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kilalang personalities po. O ngayon, si Sara Duterte mga kababayan, nagpalabas din ng statement. O yan o, Sara Duterte, Pope Francis taught us to be kind, merciful when the world was not. Nauna na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nagpaabot ng pakikiramay sa pagkamatay ng Santo Papa. Ngayon, siyempre hindi din nagpahuli itong si Sara Duterte. Kaya lang po, marami yung nag-react. Kasi nga po, unang-una, yung kanyang tatay, pinagmumura itong si Santo Papa noong pumunta siya rito para makiramay mga kababayan sa mga nasalanta ng Yolanda. Kasi naistorbo yung kanyang lakad. Pero ngayon, yung kanyang anak, nagpapaabot ng pakikiramay. At ang sabi pa, yung Santo Papa daw, tinuruan tayo to be kind, merciful when the world was not. Pero lumalabas mga kababayan, yung turo ng Santo Papa, hindi man yata tumalab kay Sara Duterte. Kasi alam naman ninyo po kung ano yung mga pinagagawa. Yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady, tapos po kay Martin Romualdez. Pagkatapos, may statement pa siyang ganito na nalalaman na tinuruan niya tayo to be kind and merciful. Habang ang mundo ay hindi, may patama pa po. Pero yung mga patama niya dito, mga kababayan, as usual, backfire sa kanya. Yan o. We pray as we mourn the passing of His Holiness Pope Francis, the shepherd who taught us to be compassionate, forgiving, and merciful in a world poisoned by social inequities, greed, hate, and wars. Lahat mga kababayan, description ng kanyang mga ginagawa at saka ng kanyang tatay. Yung wars na sinasabi niya, siguro referring sa giyera sa mundo, pero yung kanyang tatay may war on drugs na nagresulta po sa pagkamatay ng more than 30,000 victims. Bagatapos may pa-merciful in kind pa siyang nalalaman. Nasabi tinuro po ng Santo Papa ang maging forgiving, compassionate,
and merciful, na lumalabas yung turo ng Santo Papa na kanyang ina-admire. Parang lumalabas, ina-admire niya kasi nakikiisa siya sa pagluksa ng buong mundo. Di ba ganon? Pag nakikiisa ka, ibig sabihin, umahanga ka doon at naniniwala ka sa mga turo. Pero yung mga tinuturo na sinasabi mong pagiging compassionate, merciful, forgiving, hindi man nakikita kay Sara Duterte. Ang puso niya hindi forgiving. At yung sinasabi niyang greed, may issue siya mga kababayan sa paggamit na hindi may paliwanag. And in fact, yun po ang laman ng articles of impeachment niya. Yung paglustay ng confidential funds na masasabi natin, ito ay patunay ng pagiging greedy. Di ba? Ganon ang ibig sabihin nun. Kaya napapaisip ako mga kababayan kung itong mga sinasabi na minsay ni Sara, pinag-iisipan ba niya ito o para lang sa politika niya? Ika nga sabi ng ibang mga observers, parang ito, damage control sa kanyang pagkatao, pang-cover sa kanyang pagkatao mga kababayan. Yan sabi niya dito sa mensahe. Duterte also urged Catholics to continue the Pope's mission of compassion and mercy. So yung moral ascendancy ni Sara Duterte na magsalita ng ganon na ipagpatuloy niya natin yung misyon ng Santo Papa of compassion and mercy. Na siya nga po nagbitaw ng mga pananalita na walang mercy. Merciless po. Yung bantaan mo yung ating Pangulo na ipapapatay at no joke. Tapos yung bangkay ng tatay ng ating Pangulo gustong ipahukay o kaya niya daw at itapon pa sa West Philippine Sea. So, nasa ng compassion doon mga kababayan? Di ba? Baliktad sa kanyang mga sinasabi, yung kanyang ginagawa. So, sabi niya dito, may we find strength and continue to live with the aspirations left by His Holiness as a man with a mission to bring the gospel to the faithful, especially the poor, the sick, in the dying. Let us pray for the eternal repose of the Holy Father, Pope Francis. Requiescat in pace, or may he rest in peace, sabi po ni Sara. Mga kababayan, we pray as we mourn the passing of His Holiness Pope Francis, the shepherd who taught us to be compassionate, forgiving, and merciful. In a world poisoned by social inequities, greed, hate, and wars, He led the Roman Catholics with humility, dedication, and faith as a disciple of God. May we find strength and continue to live with the aspirations left by His Holiness as a man with a mission to bring the gospel to the faithful, especially the poor, the sick, and the dying. Let us pray for the eternal repose of the Holy Father, Pope Francis. Requiescat in pace. Yan po ang mensahe ni Sara na sa tingin ko wala man po sa loob, walang espiritu, walang sincerity mga kababayan. Kasi yung mga sinasabi niya, baliktad man po sa kanyang mga ginagawa. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.